Hi everyone! Kumusta po ang mga buhay-buhay natin diyan? Welcome back! Welcome back po sa aking podcast. Hello, gusto ko lang po mag-thank you sa walang sawang pagsuporta niyo po sa akin. Maraming salamat po. Pang-episode 7 na po natin ngayon. Grabe, ang layo na. About 7 na agad. Parang kakasimula ko pa lang pero nasa 7 na agad tayo. Thank you po at, wala akong sawang gagawa ng maraming chika para sa inyo. Kaya 'wag din kayong magsawa mag-send sa akin ng mga kung ano-anong chika. Yeah. Welcome po sa Ito Na Ang Chika Ko podcast kung saan ang tsismis mo ay ichichika ko. Eto, chika ko Okay, sige, ito yung chika ko. Ito na ang chika ko. Ito na ang chika. Ito na ang chika ko. Ito na ang chika ko. Magsimula na tayo sa ating program kung saan magbabasa po tayo ng mga chikret. Handa na ba kayo? Alam ko naman handa na kayo, kaya naman wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ito na po ang ating first chikret for today's podcast. Medyo sad chikret to, ma. Hindi ko sure kung matutuwa ka ba or ewan. Ha ha ha. Gusto ko lang sabihin na trigger warning po. I've been having suicidal thoughts dahil sa nangyayari sa toxic household namin. But ever since I encountered your live, nagkaroon ako ng reason to look forward tomorrow. Hala. I hope you don't lose your spark, your humor, because to others like me, you've become our reason to wake up for the next day. Thank you for being the reason na wag nang tumuloy. Hala. Well, hindi ako naiiyak ngayon. Siguro mamaya. Mas i-aano ko pa 'yan, mas magre-reflect siguro ako mamaya. Pero sobrang thank you po sa message mo. And, hindi ko alam na gano'n pala yung impact ko. Nakakagulat, nagugulat lang ako sa mga ganiyang mga messages sa'kin. Ipagpapatuloy ko pa itong ginagawa ko para magkaroon ka pa ng maraming hope, 'di ba? Magtulungan tayo. Yes, let's proceed po and thank you again, thank you so much. Let's proceed po sa ating second secret. Kapag wala akong dalang tissue or wipes, sa public restrooms, yung flush yung ipanghuhugas ko sa wet poo ko. Isasawsaw ko yung kamay ko para mahugasan. Yuck! Kadiri! Yung first secret natin medyo, madamdamin, eh. May naramdaman tayo, eh. Tapos itong second secret na binasa natin talaga namang ito talaga yung sikreto mo be na matagal mo na talagang ayaw sabihin sa iba kasi nakakahiya. Well, nakakahiya naman talaga siya kasi sobrang kadiri. Ayan na naman tayo sa ang daming comment, hindi na lang mag-proceed. Anyway, sige na nga, magpo-proceed na po. Ito na po. Pangatlong secret. Parang palayo ng palayo yung best friend ko. Relationship-wise. Nasa high school na kaming dalawa at parang unti-unti na akong nawawala sa buhay niya. Ang unfair nga eh. Kasi I've always been there for her. And she just lets me go? Natitake ba ako for granted? Anyways, pag na-share na to, sana marinig niya. Good luck na lang sa mga pinagdadaanan mo. Uy. Kapag naliligo ako sa pool, dagat, ilog, kahit saan, kapag 1 hour na or more than na akong nakababad, sumasakit yung otong ko. PS, lalaki po ako. Okay. Nung ano po ako, 5 years old, may jowa na ako. Ay, hala, yari ka sa nanay mo, te. Hi, be! So, ayun. Di ko alam paano ko sasabihin sa jowa ko na pagod na ako sa kanya. Hala. Pang 7, crush na crush ko yung kapitbahay namin. Umamin ka na. Wait lang, nakakatawa yung sunod. Binutasan ko yung panty ng ate ko kasi naiinis ako sa kanya. Ay, nako. Meron po kaming, ano to?
Meron po kaming dildo na glass sa bahay. Hindi ko alam kung para saan, pang-design po ba yun or ano po? Di ko din alam, tanong mo sa may-ari niyan. Nung 8 years old ako, nagka-jowa ako ng 20 years old. Hala, ay nako, mali. Ayan na po ang ating 10 secrets na shinare ko sa inyo. Mag-proceed na po tayo sa ating next na program kung saan, talagang buong-buo yung program, kung saan ichichika na po natin ang mga kung ano-anong chismis na na-experience nyo. Kaya naman huwag na nating patagalin to. Simulan na po natin ang mga chika-chika. Nabasa ko na ito, na-review ko na din, kaya naman makinig na kayong lahat dahil ito na ang chika ko. Simulan natin sa may medyo wild itong chika na 'to. So, sa mga minors po, pasintabi na lang po ang kailangan ng parental consent. So, ito na nga. Tawagin na lang natin siyang chururot. And ito po ay, malama or BL. Nasa legal age naman na sila at matatanda na sila. Tapos itong si chururot, so simulan natin kay chururot. Isa siyang, normal na bading na may trabaho at saka medyo may pagka-hopeless romantic at jowang-jowa na talaga. May na-meet siyang isang lalaki. Itong lalaki na 'to, sobrang kakaiba kasi isa siyang pokpok. Ayan. So ngayon, since siya kasi galing siya sa matagal na relationship parang almost 6, 7 years, 8 years, 10 years, hindi ko alam, basta ang tagal nung last relationship niya. So ngayon, nag-break na sila, so parang alam mo yon, naghahanap siya ng katuwang. Hanggang sa may na-meet siyang isang guy. At itong guy na 'to ay ayun nga, sobrang ibang-iba sa ini-expect niya kasi nga isa siyang pokpok. Ngayon, since aware naman siya na gano'n nga yung trabaho nung na-meet niya, so ang ginagawa nila 'pag nagme-meet sila, minsan kumakain lang muna sila hanggang sa dumating na sa point na may nangyayari na nga daw sa kanila. Tapos ito daw ang malalang experience niya nung panahon na may nangyari daw sa kanila. Habang nandun na daw sila sa point kung saan mataas na ang kanilang nararamdaman sa isa't isa, bigla daw nagsalita itong si kuya mo, Pokpok. Sabi daw niya, "Masarap ba, sir?" Ay! Nagulat daw siya kasi, "Hindi mo ako customer. Bakit yun yung sasabihin mo sa akin?" Nawala daw siya sa mood. Hindi ko alam, feeling ko nasanay siguro siya kasi nga gano'n yung trabaho niya. So, bigla siyang nagulat siguro siya na, "Ay, baka ano 'to, baka customer ko 'to kaya sinabihan ko siya ng gano'n." Parang gano'n. So, ayun, medyo naano daw siya, medyo na-off siya at that moment kaya hinayaan niya na lang daw. Pero alam mo yun, parang, ayoko na, tama na, tigil na natin 'to. Yun daw yung experience niya doon sa kanyang, ewan ko, jowa-jowaan na pokpok. Hanggang ngayon sila pa din, pero parang hindi sila, pero sila daw. Ewan ko, medyo complicated, basta gano'n. Gets niyo naman, 'di ba? Ayun po yung ating first na chika. Oh, grabe yung tsismis na yun, puwede niyong i-share sa ano niyo, puwede niyong i-share sa kapitbahay niyo, oo. But anyway, let's proceed na po sa ating second chika. Makinig na kayong lahat dahil naikwento sa akin 'to, hindi ko ito nabasa. And this chika is from Chururut. So this chika is from Chururut. Ito na ang chika ko. Itong si Chururut, sobrang hilig niya daw sa samgyupsal. Umulan, umaraw, bumagyo, magsasamgyup siya. Wala siyang pakialam. May pera man siya o wala, kakain siya sa samgyupsalan. Wow, sarap. Sana all! Pwede po bang pa-invite next time? Kilala mo naman ako, di ba? Palibre naman po. But anyway, ayun nga, sobrang hilig niya daw mag-samgyup. Recently, 'di ba, brown out. Nakakaloka, parang nakakaloka yung advisory talaga ng Meralco 2 hours, 1 hour before. Actually, 4 minutes. 4 minutes
yung post nila na mawawalan ng kuryente tas biglang nawalan na ng kuryente. So, walang abiso sa mga tao-tao na mawawalan pala ng kuryente. Nakakaloka. Recently lang yan nangyari. Parang last week ata. Nakakaloka yung Meralco na yan. But anyway, ayun nga. Recently nga, nawawalan nga ng kuryente, di ba? Pero itong si ate mo Chururut, nag-ano pa din siya, pumunta siya sa isang samgyupsalan. Wala naman siyang pakialam kung magba-brown out. At saka, alam niyang hindi magba-brown out sa kakainan niya since baka may generator sila. So, kain siya. Sarap ng kain niya. Solo lang siya. Wala siyang kasama. Siya lang talaga kasi nga mahilig siya mag-samgyup eh. Kain siya. Sarap. Bigla daw nag-brown out. Nawalan ng ilaw. Tapos, syempre, since gasolina nga yung nagpapaandar doon sa lutuan niya, hindi naman naapektuhan. Hanggang sa yung iba daw mga customer, umalis na lang kasi nga ang dilim. So, siya ang natirang customer doon. Ngayon, meron daw 5 na mga server, 5 tao daw ang nag-flashlight sa kanya. Fina-flashlightan daw siya habang kumakain siya. Siyempre, kung ikaw yon or kung ako man yon, mahihiya ako na parang ay bibilisan ko nga kumain kasi kakahiya naman naka-flashlight pa sila sa mukha ko, nakatapat pa yung flashlight sa mukha ko sa mga kinakain ko. Tapos walang kuryente, nakakahiya, kailangan ko nang tapusin to o kaya bawal kasi mag-takeout, 'di ba? O kaya alis na lang ako kasi nakakahiya. Sa akin yung focus. Ano ba 'to? Pero si Chururut, hindi siya gano'n. Wala siyang pakialam. Nag-order pa daw siya ng nag-order pa daw siya ng nag-order. Ang dami niya pa daw in-order kahit nakatutok sa kanya yung mga flashlight ng mga server. Parang, ma'am, okay lang po kayo? Opo, okay lang po. Luto-luto lang daw siya. Parang wala siyang hinahabol na oras. Parang ako lang ang mag-isa dito sa lugar na to. Hindi ko nakikita yung mga taong nagpa-flashlight sa akin. Bahala kayo dyan, kakain ako. Bayad ko to. Gan. Pero kudos dun sa mga server grabe naman ang inyong grabe ang inyong hospitality. Maraming salamat. Ako na nag-thank you para dun kay Chururut. Grabe no, kahit sobrang, feeling ko ganun talaga. Parang wala ka talagang pakialam kapag favorite mo yung kinakain mo or favorite mo yung ginagawa mo. Basta, nag-e-enjoy ako, bahala kayo dyan. Ganon. And thank you so much po sa pag-share ng chika-chika na yon. Mag-proceed na po tayo sa ating next na chika. Okay, ang ating third chika po ay may pagka-kadiri. Ito po ay kwentong at so sa lahat ng mga kumakain, may balak kumain, susubo pa lang, pwede nga pakitigil muna, huminto muna kayo or i-pause nyo muna itong video na to, tapos i-play nyo na lang kapag tapos na kayong kumain. Kaya naman makinig na tayong lahat. Ito na po ang chika ko. This chika is from Cleo. Ayan na nga. Si Cleo daw kasi, bata pa daw siya nung nangyari to. Parang mga 8 or 10 years old, ganyan. Basta, na daw yon, meron na daw siyang menstruation that time. Oo, isa na siyang ganap na dalaga. So, one time daw, sinundo daw sila ng daddy niya, galing sa eskwelahan. Tapos, dumiretso daw sila ng ospital dahil na-admit daw yung kanyang mother. So, pagpunta daw nila dun sa ospital, kasama niya yung kapatid niya, umorder daw yung tatay niya ng chicken. Yun daw ang kanilang pagkain. So, kumakain daw sila ng chicken, ganyan, nakalagay sa plastic yung chicken ha. So, ayun, tinanggal na, kumain na sila, ganyan, ganyan. So, habang kumakain sila, after nilang kumain, na-feel niya na parang, sumasakit ata yung tiyan ko. Parang kailangan kong mag-CR. So ngayon, doon kasi sa room ng kanyang mother, wala daw doon CR. So kailangan niya pang lumabas ng room para doon sa alam mo yung public CR ganon. So ngayon, paglabas niya, sabi daw ng nurse, ay ma'am, wala pong tubig. So medyo nagulo siya, nataranta siya kasi, hala, bakit walang tubig? Paano ako magbubuhos? Paano ako maghuhugas ng wet po ko? Walang tubig. So na daw siya nung duming-dumi na talaga siya, hindi niya na daw mapigilan talaga. Ang ginawa niya daw, nakita niya daw yung plastic na nakita niya daw yung plastic na pinaglagyan nung chicken na pinagkainan nila kanina. Kinuha niya daw yun ng patago.
at pumunta daw siya ng CR. Pagpunta niya daw sa CR, dun niya daw inilabas yung kanyang eat sa plastic. So, sa plastic siya dumumi. Yuck! Diri. Ano ba yan? So, ngayon, thankful daw siya. Sobrang thankful daw niya kasi tubulch daw yung hindi daw malambot, kundi medyo matigas at tubulch daw yung kanyang inilabas. So, sobrang kalmado niyang kanyang pagtae kasi dire-diretso siyang lumabas. Wow! Healthy yan! So, ngayon, ayun na nga. Wala siyang choice noon, kundi doon na talaga umebak sa shorts niya, tapos ilagay niya yung eat niya doon sa may plastic. Ganun pala yung nangyari. Sa shorts siya dumumi, tapos kinuha niya yung kanyang ebak, inilagay niya daw sa plastic. Nakapalda pa siya that time ng pang school. So ngayon, pumunta daw siya ng baba, bumaba siya para bumili ng wipes. Sobrang lamig sa pakiramdam. Kasi wala siyang suot na panty at wala siyang suot na shorts. Kasi nga, nataihan niya at lahat daw yon ay nakalagay sa plastic. So, yung plastic daw na yon binalot niya at tinapon daw sa basurahan kung saan naka-admit yung kanyang nanay. So, nakalagay lang dun sa basurahan. Nakabili na siya ng wipes. Tapos, pagbalik niya daw doon sa ospital, sinabihan daw siya ng nurse na, ay, hello, Iha, meron na tubig. Hala, te, kung kailan tapos na ako, saka mo sasabihin sa akin na meron na? Okay po, sige po, CR na po ako, pero hindi na siya nag-CR. Pagpunta niya doon sa kwarto ng nanay niya, nagising daw yung mama niya. Parang nawala daw yung sakit kasi sabi ng nanay niya, bakit ang baho dito? Bakit may tae dito sa kwarto ko? Anong meron? Anong nangyari? Di ma, wala yun, wala. Wala yun, maitulog mo lang yan, itulog mo lang yun. Baka nananaginip ka lang. Baka may naaamoy ka sa panaginip mo na hindi maganda kaya nagre-reflect dito ngayon sa totoong buhay. Sige na, matulog ka na ulit. So, ang ginawa niya daw, kinuha niya daw yung plastic doon, kinuha niya yung plastic na may tae at may mga panty niya at short niya at lumabas at itinapon daw sa labas. So, wala daw nakaalam nung pangyayaring nun kahit yung kapatid niya at tatay niya. Pati nanay niya, hindi din daw alam na tumae siya. Thank you so much. Bulol, yarn? Thank you so much, Cleo. Kadiri ka. Ang ating next na chika po ay tawagin na lang nating love story. May pagka-love story to, yung parang pag-ibig na dapat ipinaglalaban. Ay, taray. Ganun talaga, no? So, ayun na nga. Simulan na natin. Actually, nag-send siya sa akin ng chikret. Sabi niya dito, ang sinend niya daw na chikret ay yung hate na hate niya daw yung family ng boyfriend niya. So ngayon, sa chika niya, inexplain niya kung bakit niya kinaiinisan yung pamilya ng kanyang boyfriend. So ito na ang chika ko. Ito kasi si chururut na girl, itong si Girl Allure, ay meron siyang boyfriend na talaga namang mahal na mahal niya. Wow! Pero merong pagsubok. Hindi sa relasyon nila, kundi sa pamilya nila, sa isa't isa. Mga pamilya ng girl at saka pamilya ng guy. Itong pamilya daw ng girl, hindi niya masyadong sinabi kung anong problema niya sa family niya, pero sobrang natotoxican na daw siya at gusto niya daw lumayas. So ngayon, sinabihan niya sa boyfriend. Sabi niya sa boyfriend niya na, Be, okay lang ba muna akong makitira sa inyo kahit saglit lang? Kapag naayos na yung family problem ko sa bahay, uuwi naman ako. Yung boyfriend niya naman daw, oh sige, walang problema. Tara. Tara, walang problema. Sige. Yung nanay kasi ng boyfriend niya ay nasa abroad. Yung tatay niya naman ay busy sa trabaho. Meron siyang tatlong kapatid. Yung isa ay bading, yung isang kapatid ng boyfriend niya ay bading, yung dalawa naman ay mga bata pa, pero mga babae. Ganyan. So ngayon, ito na nga, yung chika. Pinapunta daw niya, sinundo daw niya yung kanyang girlfriend sa kanila na may mga dala na ng mga gamit, ganyan. Kinuha at tumira na sila doon sa bahay ng boyfriend.
Pagdating nila dun sa bahay ni boyfriend, hindi pala alam ng kanyang ama at ng mga kapatid niya na may patutuloyin siya. So bigla na lang daw silang pumasok sa kwarto nilang magkakapatid. So ang bahay daw nila ay may kwarto yung parents, pero yung nanay ay nasa abroad, yung tatay ay nagtatrabaho, so busy. Pero may kwarto sila. Tapos isa pang kwarto para sa mga kapatid niya at para dun sa boyfriend niya. So dun daw sila nagstay sa kwarto na yon. So nagliligpit ganyan. Tapos saka lang sinabi ng kanyang boyfriend na makikitira muna yung girlfriend niya, which is si Chururo. So, nung umpisa, okay lang naman daw. Wala naman daw problema. Hanggang sa tumagal ng tumagal na daw, parang yung bading daw na kapatid nito ni boyfriend, talaga namang ang lakas daw magparinig. Kung saan, ano ba yan? Di pa kasi umalis, di pa kasi lumayas eh. Ginagawa dito sa bahay. Nasisira yung personal space ko. Parang ganon-ganon. Siyempre, alam niyo, mga bading hindi talaga yan. Di nila matago minsan yung kanilang emosyon. Oo, ganyan sila. Oo, yung iba lang naman. Siguro ganon siya. So, ayun. Hanggang sa paulit-ulit daw. Paulit-ulit daw na parang, ano, paulit-ulit na pagpaparinig daw ang ginagawa nitong bading niyang kapatid. Kapatid ng boyfriend niya. Ganun na din daw yung mga babae. Siyempre mga maseselan, ganyan. Ano ba yan? Nakikitira pa dito, ang sikip-sikip na. Eme, ganyan-ganyan. So, palagi daw nagpaparinig. Hanggang sa dumating na sa point na naglilinis daw ng kwarto itong si Chururut. Kasi nga, wala, gusto niyang makatulong. So, naglilinis siya ng kwarto. Yung babae nilang kapatid ay naghahanap ng walis kasi maglilinis sa sala. Gamit-gamit niya yung walis. So ngayon, hinahanap nila yung walis. Parang alam niyo yun, kung iisipin mo, mababaw yung pag-aawayan nila dahil sa walis. Pero since nag-build up na yung inis nung mga kapatid, nagkaroon na sila ng dahilan para mas magalit doon sa girlfriend. Doon sa girlfriend wherein si Chururut yon. So ngayon, naghahanap ng walis itong si kapatid. Eme, ganyan. Tapos hanggang sa sinabi nila na nandun gamit-gamit ni girlfriend ni kuya. Eme, ganyan. Tapos ngayon, galit na galit daw itong si Bading. Ang Bading na kapatid. As in, galit na galit daw. So, kinuha daw yung walis, ibinigay naman daw ni Chururut yung walis doon sa kapatid na babae. Eme, ganyan. Tapos, hanggang sa ang dami na daw sinabi nung bading na lalaki na, "Uy, ikaw kuya, kung ano-anong ginagawa mo sa kapatid natin." Eme, ganyan. I mean, gumagawa na siya ng kwento na kung ano-ano. As in, parang to the point na parang nanghaharas na daw yung kuya niya, hinaharas daw. Ay, yung trigger warning po, sorry. So, parang dumating na sa point na yung kuya daw nila, hinaharas daw yung kapatid nilang babae. So, syempre nagulat itong si Chururut kasi hala, ito ba yung boyfriend na mahal ko? Syempre kakampi ako doon sa kapatid niyang babae kung totoo man to. So, ngayon kinausap niya yung boyfriend. Basta ang dami na nangyari. Dumating na sa point na gano'n eh. As in, malalang away na talaga eh. Siya naman gusto niya magpakumbaba kasi nga nakikitira lang naman siya. So, lagi niyang sinasabihan yung boyfriend niya na, "Huwag ka nang sumagot, 'wag ka na makipag-away, hayaan mo na please." Tapos ngayon tinanong niya yung boyfriend niya, "Totoo ba yung sinasabi ni Bading na ganito, ganyan-ganyan?" Sabi naman nung boyfriend niya, "Huwag kang maniwala dun, gawa-gawa lang niya yun at saka bakit ko gagawin sa kapatid ko yun? Kapatid ko yun, eh. Babae yung kapatid ko, hindi ko yun gagawin sa kanya." Gano'n-gano'n naman siya. "Huwag kang maniwala dun, gawa-gawa niya lang yun." Ganyan-ganyan naman daw. So ngayon, medyo iniisip pa din daw ito ni Chururut. So ngayon, nasa labas daw ng bahay yung babae niyang kapatid. Yung babaeng kapatid nung boyfriend. So si Chururut lumabas din daw. Paglabas daw niya, kinausap niya daw yung babae. Sabi daw niya doon sa kapatid ng boyfriend niya na, "Totoo ba? Kasi kung totoo, hihiwalayan ko na siya. Naniniwala ako sa'yo. Sabi mo sa akin yung totoo, may ginagawa ba sa'yo yung kapatid mo? Kung meron, makikipaghiwalay na ako sa kanya." Hindi daw makapagsalita yung babae. Bigla daw umepal yung bading. Sabi daw ng bading, "Hoy ikaw, umalis ka nga dito, huwag mo nga kausapin yung kapatid ko.
Huwag kang nga makikigulo dito. Hayaan mo nga siya. Umalis ka dito. Lumayas kayo. Ganyan-ganyan daw. Hanggang sa, ayan na naman daw, nag-away na naman daw sila. Lalayas daw, lumayas daw, ganyan. So, ang dami na talaga nilang napag-awayan. So, ngayon, sobrang napuno na siguro yung boyfriend. Sabi nung boyfriend, talaga, aalis kami. Parang gabing-gabi na yon. So, sabi niya, maghinay-hinay ka, huwag ka agad magdesisyon nang hindi mo na pag-iisipan. Paano ka aalis? Saan tayo pupunta kapag umalis tayo ngayon? Di, bahala na. Wala na akong pakialam. Umalis na tayo dito. Naiinis na ako sabi daw ng boyfriend. So, okay, sige. Ano ba nangyayari? Stress ako. So, ngayon, ayun na nga. Hanggang sa umalis daw sila, nasa may kalsada daw sila, dala-dala yung mga gamit nila, ganyan, nag-iisip sila kung saan sila titira. Hanggang sa naisip ng boyfriend niya na, doon muna tayo sa tita ko. Punta muna tayo sa tita ko. Di, ayun na nga. Pumunta daw sila sa tita niya, sa tita ni boyfriend Tapos doon daw sila tumira muna for a while. Hanggang sa umuwi daw yung nanay ni boyfriend from abroad. Yung tatay, ewan ko, wala sa picture yung tatay Hindi ko alam, siguro busy sa trabaho. Walang pakialam, hindi ko alam. Pero hindi nabanggit yung tatay. So ngayon, ayun na nga, umuwi daw yung nanay from abroad at kinausap daw silang dalawa. So kinausap sila nung nanay at kinausap daw sila ni tita. Sinasabihan daw sila na, anong mararating nyo? Ang babata nyo pa. Actually, 20 years old pa lang sila babata nyo pa. Wag muna kayong umalis-alis, makinig muna kayo sa magulang nyo, ganyan-ganyan. Ikaw, Iha, bumalik ka muna sa pamilya mo. Ganyan-ganyan, chururut, syempre siguro siya parang hindi pa siguro tapos yung problema sa pamilya niya, kaya hindi pa siya makabalik sa kanila. Kaya hindi niya din alam kung anong isasagot niya. Hanggang sa, ayun, sinasabihan daw sila na, paano mo, ikaw, anak, sabi niya sa boyfriend ikaw anak, paano mo bubuhayin yan May pera ka ba? Wala naman kayong pera, paano nyo kakayanin? Okay lang naman ano na kayo, maghiwalay na kayo, umano na kayo. As in, pinaghihiwalay daw sila at saka sobrang dami daw masasakit na salita. Yung sinasabi ng tita at saka nung nanay. Pero ang ginawa daw ng dalawang lovers na to ay lumayas daw sila dun sa tita, naghanap daw ng trabaho itong si boyfriend niya at nakatira na daw sila sa isang maliit na apartment. Ganon daw yung kanilang ginawa. So, basically, pinili siya nung guy. Ganon yung nangyari. Tapos ngayon, wala. Masakit pa din daw sa feeling niya na hanggang ngayon may mga nasasabi pa din yung pamilya nung lalaki, ganyan. Tapos, na-hurt daw talaga siya kaya ayaw niya dun sa family nung boyfriend niya. Ganyan-ganyan. At least kumuha ng work yung iyong boyfriend. Ayan. So, sana mawala na yung gumugulo sa isip mo. Sana umokey ka sa mga susunod na araw. Let's proceed sa ating next na chika. Itong next na chika po natin, very quick lang to talaga kasi danas ko din to, na-experience ko din to. So ito na, makinig na tayong lahat dahil ito na ang chika ko. One time daw, magkasabay daw sila ng pinsan niya bumiyahe at sumakay daw sila ng jeep. So chika-chikahan sila ganyan, chikahan, ganyan. Hanggang sa may nagbayad daw. Pagkabayad, bayad po. Siya naman daw, medyo lumulutang yung isip. Kinuha niya yung bayad, tapos ibinigay doon sa driver. Sabi niya sa driver, Tay, bless nga po. Mali. Ba't ka magbe-bless? Tay, bless nga po. Ay, bayad po pala. Mali po pala. Sorry. Tapos ngayon, tiningnan niya daw muna kung may nakapansin nung sinabi niya. Tapos, nung wala naman daw nakapansin, sabi niya sa sarili niya na, ay, walang nakapansin. Sige, kuya, bayad daw po. Pati yung pinsan niya hindi din napansin na yun yung sinabi niya. Anyway, ayun nga. Kaya ako siya napili kasi tawang-tawa ako. Sobrang baho talaga ng kaligayahan ko, no? Oo. Pero ako kasi na-experience ko yan. Danas ko yan. Oo. Grabe. Parang ano tayo dito. Bida-bida yarn. Ako na naman ang bida. But anyway, relate lang doon sa chika ni ate girl. Sumakay din ako ng jeep. Kasama ko yung kaibigan ko.
Sakay kami ng jeep. Tapos nag-iisip ako kung magpapagupit ba ako o ano. Sabi ko sa kanya, magpagupit na ba ako? Ano bang maganda? Tapos siya naman, oo, maganda, pagupit ka na. Tapos update mo ako kung anong gupit mo, ganyan, ganyan, ganyan. So about haircut yung pinag-uusapan namin. Magbabayad na ako ngayon. Magbayad na ako. Sabi ko, kuya, pagupit po. Ay, mali. Sabi ko, bayad po. Bayad po pala. Tawang-tawa kami nung friend ko. Parang buong biyahe na yon, yun lang talaga yung iniisip namin. Kuya, pagupit po. Imbes na bayad po yung masabi mo. Ayun, chika lang. Next, chika na po tayo. Oy, thank you doon sa Timeless nga po Meron din akong nabasa na ganyan, UST Files ata yun. Ang sinabi niya naman daw, happy birthday doon sa driver. Happy birthday po. Ay, mali. Dapat pala bayad po. Anyway, ayun. Next, chika na po tayo. So, this chika is about at na naman po. So, pasintabi ulit sa mga kumakain. Paki-pause! Pero kung kaya nyo naman po, sige, bahala kayo. Magsimula na tayo. Ito na, ang chika ko. So, this chika is from Chururut at nangyari daw ito sa kanya nung siya ay grade 7. Hindi sa kanya nangyari daw sa kaklase niya. So, ito na nga, simulan na natin. Meron daw siyang isang kaklase na sinasabi, meron siyang kaklase na nagsasabi na, natatain na ako. Siya naman daw parang, di pumunta ka ng CR? Tapos, lumabas na daw yung nagsabi na natatain na siya. Paglabas daw nung kaklase niya, ang tagal daw bumalik. Tapos, lalaki to si lalaki. Tawagin nating Totoy, si Totoy. So, si Totoy, ang tagal daw bumalik. Siya naman daw, si Chururut, wala naman siyang pakialam. Maya-maya daw bumalik na daw si Totoy. Sabi daw ni Totoy sa kanya, ang sakit ng tiyan ko. Sabi niya, saan ka ba galing? Sa clinic. Galing akong clinic. Hindi ka nag-CR? Di, galing ako ng clinic. Sabi daw nung kanyang kaklase. Tapos, sobrang kadiri daw itong kaklase niya kasi bigla daw pumunta sa pinakadulo ng classroom nila. Pagpunta daw sa pinakadulo ng classroom, meron siyang lunchbox. Kadiri. Sabi daw niya, parang pinagmamasdan, hindi pala siya sinabi. Pinagmamasdan niya lang daw yung kaklase niya na yon. Tapos, parang naglabas daw ng lunchbox. Pero, hindi niya muna tinignan kung anong gagawin. So, ngayon lumapit ulit sa kanya yung lalaki. Sabi nung lalaki na kaklase niya, sabi ni Totoy, nahihiya ako tumae sa CR kasi kailangan mong i-flush. Parang ganun daw yung sinabi sa kanya. Parang, kasi kailangan i-flush, maririnig. Nahihiya ako. So, ngayon, ang ginawa daw ni Totoy, tumae daw siya doon sa lunchbox niya. Sinara niya yung lunchbox niya, iniligay niya daw sa loob ng bag niya. Sobrang baho daw. As in, to the point na hindi daw siya makahinga sa sobrang baho. Bakit niya to ginawa? So ngayon, bigla daw nagtakbuhan yung mga lalaki nilang kaklase. Takbuhan, sabi, yak, kadiri, grabe, grabe yung CR ng boys. Wow, kadiri. Sabi naman daw niya, bakit? Anong nangyari? Sobrang nag-splash yung tayo dun. Kadiri talaga. At ang branding natin, ang branding na chika to, tae, ba't ganito? Puro tayo na lang. So, ngayon, ayun na nga. Sabi daw ng mga klase niya, grabe, grabe. Nag-scatter yung tayo dun sa CR ng boys, kadiri. Sa lababo, sa may pader. Tapos, meron pa dun sa mga door ng sa door ng CR. Grabe, nag-scatter talaga. So, ngayon, itong si Chururut, napatingin siya doon sa kaklase niyang si Totoy. Tapos si Totoy daw, nakayuko lang daw. Kasi alam niya na si Totoy yung may gawa nun since masakit yung tiyan ni Totoy at sabi, natatai daw siya. I mean, nagtatai daw, ganyan. So ngayon, yung mga janitor daw, full on gear daw. Naka-mask, naka-goggles, naka-gloves, bago pumasok doon sa CR ng boys. Kasi nga, nag-splash daw talaga yung tae doon. Like, nagkalat. Kadiri.
Grabe yun, kadiri yun. Sorry sa mga kumakain, pasensya na po talaga. Please, wag niyo na lang pong isipin yun kapag kumain kayo. Kalimutan na natin yung kwento na yun. Kunyari na lang, hindi natin yun naikwento. Hala. So, let's proceed na po sa ating next na chika. Nabasa ko na ito. Na-review ko na din. Makinig na po kayong lahat dahil ito na ang chika ko. So, nung elementary daw itong si Chururut, meron daw silang dance organization. Ganyan. So, may dance practice sila, ganyan, ano-ano pang ginagawa nila sa pagsasayaw. Hanggang sa natapos na daw yung kanilang dance-dance sa school. So, tapos na sila magsayaw. So, may celebration. Yung celebration na yon para lang sa mga dancer ng school. So may kumakain na daw, nakain na daw sila. Ang sarap-sarap daw ng kain niya kasi dami daw pagkain eh. Maya-maya daw, meron daw siyang nakitang kaklase niya, si Jay. So ito daw si Jay, sabi daw niya, bakit nandito si Jay? Di naman siya dancer. Anong ginagawa niya dito? Sinabi daw niya sa isa niyang kaklase. Yung isa daw niyang kaklase bigla daw sumigaw. Sabi daw niya, Hoy Jay, ba't ka daw nandito? Ba't ka nakikikain? Yung tono, ganon, as in against daw talaga sa kanya, nagtatanong lang naman daw siya ng parang maayos. Parang bakit nandito si Jay? Okay lang ba yun? Parang ganon. Hindi naman daw niya sinasabi na, Hoy Jay, wag ka dito, wag ka kumain, wag ka kumain. Parang hindi naman daw ganon yung pagsabi niya doon sa friend niya na kaklase niya. Kaso yung kaklase niya daw, ganon daw yung tono. Parang, Hoy Jay, ba't ka daw kumakain dito? Huwag ka daw kumain dito. Parang ganon daw. So ngayon, si Jay, na-offend. Binaba daw niya yung pagkain niya at pumunta daw sa likod ng kanilang classroom. Tapos ngayon, nagulat siya kasi, Huy! Bakit ganun mo naman sinabi? Hindi naman ganun yung way ng pagkakasabi ko sa'yo. Wala, sabi ko na, yan ang gagawin natin. Hala ka! Mamaya nagtampo yun. Binaba niya din daw yung pagkain niya at nilapitan niya si Jay. Nung palapit na daw siya kay Jay, nakita niya na si Jay kausap daw yung kanilang advisor na class. So ngayon, bigla daw nagsumbong si Jay kay teacher. Tapos, since nandun siya, nakita na siya ni teacher. Sabi daw ni teacher, halika nga dito. Bakit ka naman ganun magsalita kay Jay? Wala daw siyang pagkain. Hindi daw siya nadalhan ng nanay niya ng baon. Kaya, nakikain muna siya sa mga dancer. Makinig ka sa akin. Nag-ambag siya sa pagkain niyo na yan. Bakit ganun yung sasabihin mo? Sabi daw ng teacher. Gulat daw siya. Di niya daw alam i-react niya. Parang, hindi ko naman po alam, mami. Sorry, ma'am, hindi ko naman po alam. Hindi na naman po ganun yung gusto kong iparating. Sorry po. Mag-sorry ka kay Jay. Jay, sorry Jay. Pasensya ka na, hindi naman ganun yung gusto kong iparating. Sorry Jay. Si Jay daw sobrang nagtampo. As in, grabe daw talaga yung para siyang na broken hearted to the point na hindi daw siya kinausap. Hala ka, lagot ka. Paano kapag sinugod ka ng nanay niya ni Jay? Hala ka. Wag kasi ganon. Kapag nakita mong may kumakain, wag mo na din itanong kung bakit siya nandun. Kaya nga siya nandun kasi gusto niyang kumain. Tatanong mo pa eh. Actually, may mali ka din. Magkakabasa ko ng chika mo ha. May mali ka din. Bakit ka ba kasi itatanong na, bakit nandito si Jay? O Jay, ba't ka daw nandito? O, yung kaklase mo naman, si Raulo, talagang sasabihin niya talaga yon, di ba? Pero ayun naman pala, nag-ambag naman daw pala si Jay doon. Ikaw naman, masyado ka namang judgmental kay Jay. At saka wala naman siyang baon. Pakainin mo naman. Ikaw lang kakain ng masarap? Grabe ka naman. Uy! But anyway, alam nyo, yung mga ganyan, yung mga parang madadamot, ay naku, may balik sa inyo yan talaga. Sinasabi ko sa inyo. Ang ating next na chika po ay horror. Makinig na po kayong lahat dahil ito na ang chika ko. So this chika is from Chururut at nangyari daw ito last year. Umuwi daw sila ng probinsya, magpipinsan. Tapos ngayon, sa probinsya nila, medyo alam niyo yun,
Madaming sugarcane. Uy, sana nag-uwi ka sa'kin. So, madaming sugarcane, madaming mga puno, ganyan. Punong-puno ng, kababalaghan din daw yung kanilang, probinsya. Pero wala naman silang pakialam do'n since magkakasama silang magpipinsan. So, ngayon, eto na yung nangyari. Kakain na daw sila, pagkatingin nila sa sinaing, hala, kulang yung sinaing sa'tin. "'Wag na tayo kumain dito, sige labas na lang tayo, kain tayo sa labas, bonding na lang din nating magpipinsan." So ngayon lumabas sila, kumain sila sa labas. So ngayon, eh, di ganyan, kain na sila, pauwi na sila. So marami silang motor na mga dala. Ngayon, yung isa niyang pinsan ay nauna na daw umuwi. At saka mabilis daw magpatakbo ng motor yun, eh. Maya-maya daw habang nagda-drive sila, nakasalubong daw nila yung kanilang pinsan na lalaki na nandun lang daw yung motor niya. Tapos siya naman, yung pinsan niyang lalaki, parang may hinahanap daw doon sa may talahiban. Tapos eh, di nag beep beep, beep beep beep, beep beep beep. Tapos sabi, "Uy, anong ginagawa mo diyan?" Yung pinsan daw niya na nakatambay doon, sabi niya, may nakita ako dito kanina. Dalawa sila, dalawa. Parang nagjujugjugan." Nandun sila sa may dulo ng puno na yun, oh. Tapos nagjujugjugan sila dun. Eh, ang ginawa ko, tinapatan ko ng ilaw ng ano ko, ng motor ko. Ayun, tumakbo. Kaya ngayon, tinitignan ko kung saan na sila punta. So, nagulat naman sila. Lintik na yan. Akala ko naman kung anong nakikita mo. Tatakot na kami sa'yo, eh. Hindi. May nakita talaga ako doon. Meron talaga doon. Nakita ko. Kaya napahinto ako. Pero sige, tara na. Alis na tayo dito. Hayaan na lang natin yun. Eh, di okay na. Alis na sila. So, ngayon, nakaangkas kasi siya sa tito niya. So, yung tito niya, tapos siya. So, ngayon, nagmomotor na daw sila. Maya-maya daw, habang nasa motor daw sila, meron daw bumulong na malakas. Hindi ko alam kung ano yung binulong, pero may binulong daw na malakas. Tapos, nagulat daw siya. Tapos, ayaw niya talagang ayaw niya munang makinig, ayaw niyang maniwala sa bumubulong, hanggang sa bigla daw nagsalita yung tito niya. Sabi ng tito niya, "Narinig mo ba yun?" Sabi niya, "Hala, narinig mo din?" "Oo, narinig ko din." "Hala, tito, tito, bigla daw namatay yung motor nila." Pagkamatay daw ng motor, ang tagal daw hindi mabuksan ng tito niya yung motor. Sabi niya, "Tito, bilisan mo. Natatakot na ako. Ayoko na dito. Bilisan mo." Ayaw daw mag-start. Sandali lang. Hanggang sa, ayun, bigla na daw nag-start yung motor at talagang kumaripas na daw talaga sila ng takbo ng motor. As in, ang bilis-bilis daw. Dumating na daw sila ngayon sa bahay nila sa probinsya. Pagdating nila doon, nag-uusap-usap sila na, "Uy, narinig niyo ba merong bumulong sa amin dun sa part kung saan malaki yung kalsada, eme. Yung mga pinsan din daw niya na, "Hala, sa amin din. Narinig din namin may bumulong din sa inyo." "Oo, namatayan pa nga ng motor to si tito eh." "Hala, kami din." Ganun naman daw sila, eme, ganyan. Tapos ngayon, eh di natulog na sila. Kinabukasan, ikinuwento daw nila to sa mga matatanda, sa mga nandun sa probinsya nilang mga matatanda. Sabi daw nung kanilang sabi daw nung mga matatanda dun sa kanila, "Ay, doon sa may kanto. Oo, alam nyo ba ang kwento diyan? Merong tricycle driver na palaging may isinasakay. Tapos palagi ding may ibinababa. Pero tuwing may ibinababa na siya, nagtataka ang mga tao kasi wala namang sakay. Palaging ganyan doon." Dun daw sila kinilabutan. Sabi nila, "Hala, baka mamaya sumakay sa atin yun. Baka mamaya kung ano nangyari. Baka sa atin sumakay yun. Huminto tayo eh. Huminto tayo. Hindi mapaandar yung motor. Baka mamaya sumakay." Sabi naman daw ng tito niya, "Sige, taga, mag-ano lang tayo. Magpagpag tayo. Maglagay tayo ng asin sa katawan natin para hindi natin makasama pag uwi natin." Ganun daw. So, yun daw yung ginawa nila. Pagpagpag daw sila. Wala naman na daw silang ibang naramdaman. Hindi naman na daw sila natakot. Pero nung ikinukuwento daw iyon ng matanda, talagang kinilabutan daw sila. Uy, kakatakot. Ayun ang ating horror na chika. Actually, mga ganyan mga sabi-sabi 'to, eh, nakakatakot talaga yung ganyan. Yung parang 'pag na-experience nung isa, tapos na-experience nung isa, tapos ginatungan pa ng matanda na nagkuwento na kaparehas ng kuwento nila, ay wala na. Totoo na yun.
Oo, di na yun gawa-gawa, te. Real na yun, totoo na yun talaga. Matatakot na ako pag ganun. But anyway, let's proceed na po sa ating last na chika. Grabe, sumasakit na yung likod ko. Pero mag-proceed na po tayo sa ating last na chika for today's podcast. Ready na bang lahat? Ready na kayong lahat? Game na po. Okay, so this chika is high school sweetheart. Wow. High school love story. Makinig na kayong lahat dahil ito na po ang chika ko. So this chika is from Chururut. Nung high school daw kasi siya, meron siyang nakitang basketball player na sobrang gwapo. Talagang legit na gwapo daw talaga to the point na kapag tinititigan niya, para daw siyang natutunaw. Ganong eksena. Hanggang sa, nung una, hindi niya masyadong pinapansin, ayaw niya, nagpapabebe siya, hanggang sa unti-unti daw, yung lalaki daw yung pumapansin na sa kanya. Talaga naman. Hanggang sa bigla daw nagkakatitigan na sila. Hanggang sa nagbe-build up na daw yung kanilang pagka-crush sa isa't isa. So, nafe-feel niya na nagugustuhan na din daw siya nitong lalaki na to. Tapos, dumating sa point na binilhan niya daw ng tubig itong si lalaki habang naglalaro daw ng basketball. So, pumunta daw sila sa basketball court, ganyan. Tapos, binilhan niya ng tubig. Ito naman daw si lalaki, pinapakita niya daw dito kay Chururut na iniinom niya yung tubig na ibinigay sa kanya. So, parang siya naman daw, kilig na kilig daw siya. Meron daw doon ibang mga girls, sobrang dami daw ng mga babae na nagkakagusto din dito sa lalaking nagugustuhan niya. Pero alam niya sa sarili niya na ako, sa akin mapupunta to. Kayo naman dyan, ang babaho ng hininga nyo eh. Oo, ang dami nyo, pero akong pipiliin. Parang ganun naman ang eksena nito ni ate mo, girl. So ngayon ang eksena, dumating na sa point na lagi na silang magkausap sa chat. Tapos, dumating din sa point na nililibre na siya ng milk tea, sinusundo siya, hinahatid siya sa kanila, ganyan. Tapos, hindi na daw siya nakakapag-focus sa pag-aaral niya. Nag-exam daw sila ngayon. Pag-exam, nakita niya yung score niya 11/20. Takot daw siya. Shit, baka makita ng mama ko. Pero okay lang. Uwi daw siya, sinabihan siya ng nanay niya, "O, ngayon yung labas ng exam niyo ha, saan yung exam mo?" Ma, wala pa, hindi pa binibigay ni teacher. Patingin ang bag mo. Kinuha daw ni mama yung bag niya, binuksan, nakita ang test paper, bakit 11/20 lang to, ha? Ano to? Ha? Bakit hindi ka na nag-aaral ng mabuti? Akala ko ba nag-aaral ko ng mabuti, ha? Ma, sorry po. Sorry po, pasado pa rin naman po. Hindi yan pasado. Pumunta ka ng kwarto mo, mag-aral ka. Bilisan mo! Aral ka! Tapos hanggang sa vinisit daw ng nanay niya yung kwarto niya, tapos tinignan daw yung kanyang cellphone. Pagtingin daw sa cellphone, ayun, nahuhuli ni mama may kausap na lalaki. Galit na galit daw si mama. Dahil ba dito kaya hindi maganda yung mga grades mo, ha? Anong ginagawa mo sa buhay mo? Gusto mo ganyan-ganyan yan? Huwag kang magbo-boyfriend, ha? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang magbo-boyfriend, ha? Masisira lahat ng pangarap ko sa'yo. Parang ganun-ganun daw yung nanay. Hala, lagot. Tapos siya naman daw parang okay po. Hindi niya sinunod yung nanay niya. Kinabukasan, pinagpatuloy niya pa din yung pakikipag-usap niya sa lalaki at parang alam mo na yun, sobrang lalim na daw ng feelings nila sa isa't isa at parang na-love na daw niya talaga itong lalaki na to at feel niya na itong lalaki na to ay love na din daw talaga siya. So parang naging high school sweetheart daw sila. So okay daw nung unang saya-saya niya, para daw siyang lumulutang sa langit sa sobrang saya hanggang sa ayun na nga. Nalaman na naman ng nanay niya na gano'n ang kanyang ginagawa. Galit na galit si mama niya. Nagsabihan na kita, 'di ba? Sinabi ko sa'yo na wag kang magbo-boyfriend na 'yan. Ha? Tigil mo 'yan. Wag kang ganyan. Ha? Hanggang sa dumating na daw yung graduation nila ng high school. Hindi niya na daw kinakausap yung lalaki. As in, wala na siyang communication sa lalaki kasi binlock ng nanay niya yung lalaki sa Facebook account niya. Sa lahat ng social media accounts kasi hawak ng nanay niya yung phone niya. So, wala siyang magawa. Nilapitan siya ngayon ng lalaki. Bakit mo ako binlock? Bakit hindi mo na ako pinapansin? Hindi niya daw masabi. Hindi niya alam kasi takot siya sa nanay niya eh. Hindi niya sinabi doon sa lalaki, parang
na-ghost niya yung lalaki at after daw nung graduation nila, hindi na daw talaga sila nagkita ulit. Parang ano, college, wala. Senior high, wala. Ngayon magtatrabaho na, wala. Wala pa rin akong boyfriend hanggang ngayon kasi iniisip niya pa din daw yung lalaki na yun. Ganon kalala. Parang hindi ko na kayang mag-boyfriend. Siguro, ewan ko, parang na-trauma na ako sa nanay ko. Baka every time na may makakausap ako na lalaki, ganito yung ire-react niya. Parang gano'n yung na-experience niya sa nanay niya. Tapos never niya din makakalimutan yung lalaki kasi nga na-in-love daw talaga siya at sobrang na-hurt siya kasi hindi niya naman gustong iwanan yung lalaki na yun. Yung nanay niya yung may gusto nun. Takot siya sa nanay niya. But anyway, ayun na nga, wala na tayong magagawa dun since hindi na kayo nagkita. Pero sana magkita kayo ulit kasi parang ang ganda ng love story niyo, te. Parang bet siya. But anyway, ayun na po ang ating last na chika for tonight. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagstay sa podcast ko. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga gustong mag-share ng inyong mga chika-chika. Do not forget na wag pong i-message sa akin ng mga chika nyo. I-send nyo po siya through the link na nasa bio ko. So, punta kayo sa social media accounts ko like Facebook, Instagram, TikTok. Tapos may makikita kayo dong link. Linktree, pindutin nyo yun. Makikita nyo doon, share your chika, share your chikret. Bahala na kayo kung anong gusto nyo i-share. Babasahin ko po yan sa aking monitor. Ayun, doon na po natatapos ang ating chika-chika. Thank you so much everyone. Mwah, 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 mwah. See you sa episode 8. Yes, ang haba na. Thank you. Hindi ko alam kung paano matatapos to. Basta, bigla na lang mawawala.